Ipinasilip na ng bagong chairman ng COMELEC ang warehouse sa Laguna kung saan nakaimbak ang mga ballot box, vote counting machine at iba pang kagamitan para sa eleksyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang pagtupad sa pangako nitong ipaalam sa publiko ang lahat ng nangyayari sa paghahanda sa eleksyon, binuksan ng COMELEC ang warehouse nito sa Santa Rosa, Laguna sa mga partido politikal, citizens' arms, media at iba pang election stakeholders. Nasa warehouse sa mga vote counting machine o VCM, ballot boxes at consolidation and canvassing o CCS laptops. When we assume office, we vowed for the sanctity of the ballot as our guiding principle. On my part, as chairman of the Commission on Elections, I made it very clear that my policy is complete transparency without compromising the security of the ballots and our other SD cards. Para makita ng publiko kung ano ang laman ng VCM kit, isang selyadong kahon ng VCM na pumasa na sa testing ang binuksan at isa-isang nilabas ang mga laman. Bago ilabas ng COMELEC warehouse ang isang VCM, tinetest muna ito mula sa pagpindot sa power button at pagbukas sa makina hanggang sa pagsubo rito ng aktwal na balota. So sa kasalukuyan po, on track po sila lahat, pati sa oras. Bubuksan din ng COMELEC ang National Printing Office sa accredited election stakeholders na nais obserbahan ang pag-iimprenta ng mga balota. Pagtitiyak muli ng COMELEC, hindi totoo ang naiulat noon na hacking umano sa COMELEC. We do our preparations like the memory configurations, the creation of data on a standalone system. So it's not connected elsewhere. Whoever the hackers said na pinalabas, wala kaming data na ganun. Tinanong din ng COMELEC kung napaliwanag na ng F2 Logistics ng negosyanteng si Dennis Uy ang proseso ng gagawing pag-deliver ng election supplies, pati mga umano'y kontrobersiya nito. Matatanda ang naungkat ang issue ng posibleng conflict of interest dahil si Uy ay isang campaign contributor ni Pangulong Duterte. Sabi ng COMELEC, nasa kamay na ito ng Joint Congressional Oversight Committee o JCOC. We already submitted the contract with the JCO. So all of the terms of reference are already in the contract. Open naman yung contract, is open to the public. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.